Hello Timotantic all over the world! In this episode, sabahan niyo po kami mag-stay sa isang budget resort dito sa Nasugbu, Batangas. Sa halagang 2,500 to 2,900 pesos lang a night, nasa beachfront na yung ating room. Malaki at maganda ang kanilang pool area. May sarili tayong beach. And kasama na rin ang buffet breakfast. At ito yon, sa ganda ng view, talaga namang mapapalapit ka talaga sa nature. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At kung gusto nyo naman po magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Mayong adlaw guys! Nandito ulit tayo sa Hilpuyat LRT Station or Buendia, bukod sa Naiya. Para ito na yung favorite na Ito na yung best friend natin. Oo, kasi ito yung mga naghahatid sa atin papunta sa destination. So ngayon, biyahing Batangas ulit tayo. Meron kami sa inyong ipapakita na resort na super budget friendly talaga. Pagbaba ng LRT, nandito na yung mga sakayan ng bus. This time, sasakyan naman natin ay DLTB. Papunta ng Nasugbu. Ito itong SM Lucena, Lipa, Batangas City Pier, Grand Terminal, Lemery. And then, ang sasakyan natin ay itong Nasugbu Lian. Nandito na nga tayo sa bus. Tapos ngayon, magbaon kami. Tignan nyo yung baon namin. 2 burger and then meron ding mais. Alam niyo ba guys, last time, may nag-aalok ng burger dito sa bus. Yan naman namin 65 pesos. Yes. Pero kung sa Jollibee tayo bumili, 45 pesos ang isa. Yes. Nakatipid tayo 20. Oh, naisip ko nga, sabi ko, pwede rin pala. Ganun na lang i-ano namin. I-sideline namin. Sabi ko, bili kami 10, tapos ibenta namin dito. Tutubo ka agad kami ng 200 pesos sa 10. Nang agaw pa ng trabaho. So anyway, sa magiging biyahe natin, mga 3 hours. Last time na pumunta kami doon was 2020. Celebrate ako ng birthday ko. Tapos pag uwi namin, lockdown na. Yun yung pinaka-last naging travel namin before the pandemic. And after kulang-kulang 4 hours, hallelujah, nandito na tayo. Sa Nasugbu, dito tayo ibababa. Or dito kayo ibababa just in case sa bus stop. Nandito yung Mang Inasal and then meron ditong plaza or park. Basta sabihin nyo lang papunta ng Canyon Cove. And then meron na dito mga tricycle na naghihintay. Tatanungin kagad kayo kung Canyon Cove papunta. 150 yung sisingilin, good for 2 na daw yun. And tayo, bago tayo pumunta sa resort, kain muna tayo. Huwag na tayong mamili. Nandito na yung Mang Inasal, tinatawag na tayo. Lalayo pa ba tayo? And tapos na nga tayong kumain. Hindi na namin kayo sinama. Very usual lang naman. For sure, alam nyo na yan. Pero kita nyo doon, hindi na kami nag-a-Andy Rice ngayon. Ako na nga lang nag-extra rice. Ito talagang diet na talaga siya. Dito tayo first. Ang nga pala guys, yung binayaran natin pamasahe sa bus ay 240 pesos. Yes, yun nga. Kulang-kulang 4 hours yung magiging biyahe nyo. Last time kasi, yung 2019, nakalimutan na kasi namin kung magkano eh. Ito pa, may lalagyan dito ng bag. Bes, itong bag ko, pasuyo. Thank you. Doon yata sa likod pwede eh. Hindi. Okay. Tapos doon ka sa likod. Ayan na ito. I love Nasugbu. Let's go na. Naiwanan na ako. Ayan, sama namin kayo sa biyahe. Kahit sandali lang. Para sa mga hindi pa nakakapunta ng Nasugbu, kahit pa paano, magka-idea na kayo. And makulimlim na naman. So sa mga nanonood dyan, ganito muna yung mga vlogs natin after nung bagyong uwan. Kasi na-cancel din yung flight natin. Nirefund na lang namin, hindi na namin nirisked. Kasi meron tayong next na biyahe. Mag-aabot na siya. In all fairness ang linis dito sa Nasugbu. Dito na tayo. So dapat lang talaga if ever wala kayong sasakyan na tricycle kasi paakyat siya. Dito pa lang sa entrance, tingal is real na pag nagkataon.
Hello po, yes po. Okay po, dito pa lang sa pinaka-gate, kailangan nating huminto kasi hihingin yung ID nung nakabook or kung kanino nakapangalan. So, mahaba-habang lakad pa siya just in case. Kaya ang ginawa na namin, kumain na tayo para hindi na tayo lalabas. Kasi meron naman ditong barbecue night. Kung tama yung pagkakaalala namin, ha. Ayan na ang kanin ko. And then pwede rin dito ang day tour lang, guys, ha. Pwede dito hindi magstay. Online nga pala, 499 pesos yung day tour dito, yung day pass nila. Yes, so parang nasa 1,000 pesos. And then kung isusuma total nyo yun mamaya, konti na lang yung difference. Dito na kayo nakapag-stay and may buffet breakfast na. Tapos ito may binigay sa ating, binigyan tayo ng ano ba tawag dyan? Security pass. Security pass. Tignan natin kung para saan to. Baka pagka-check out natin. Baka, tingnan natin. And then, bawal yata yung pagkain sa loob. Naalala mo, Bes, yung unang punta natin dito. Oo, may mga sasakyan yung mga nag-day tour. Ang ginagawa nila, sa labas sila kumakain. Pero ngayon parang wala kaming nakita pa na nagdi-day tour. Or baka kaunti lang kasi nga galing sa Baguio. May mga waiting na rin dito. Oras kasi talaga ng check-in. And today is November 14. Katatapos na ng bagyo, kaya parang yung panahon, malagihay pa kumbaga. Habang nag-check-in sa Enzo, ikot ko na kayo dito sa pinaka-lobby. O dito, merong bilihan ng mga pasalubong. Or kung trip nyo lang, meron dito mga biscuits. Kung gusto nyo baunin, may ATM. And then, ito nga yung waiting area. Malaki naman. Tapos, dito, ayun taray, oh. Meron ditong ice cream na vending machine. Why not? Merong massage. And then, meron din ditong DIY photo booth. Na-excite na ako. Hindi ko na mahintay na mamaya pa ipakita sa inyo. Habang hinintay natin sa Enzo, punta na tayo dito. Para meron na kayong glimpse. Ito yung pool area. Tcharan! Actually, isa rito sa nagustuhan namin before, yung pinaka-pool area talaga. Kasi malaki siya. And then, nature na nature pa din. Tapos, ito yung kanilang beachfront. Oh, pero mamaya na. And then, if ever, dito yung may nagpa-fire dance eh. Pero hindi pa namin alam ngayon kung meron pa din. Tapos, dito yung barbecue. So guys, kakatapos na natin mag-check-in, binigyan tayo ng mga cards, para keycard natin at saka yung sa sa towel natin. Tapos guys, nga pala dito, nanghingi sila ng security deposit na 2,000 pesos and isa solid naman kinabukasan. And binigyan na rin tayo ng coupon for buffet breakfast for tomorrow. Para may coupon Oo. din. And syempre, alam niyo naman, sobrang na-excite na naman ako. So, tinanong na namin, meron pa rin fire dance. Every 7 p.m., 7 to 9 daw ata. And then, may barbecue pa din. So, may barbecue night. So, kanina experience namin before na sobrang nagustuhan namin, hindi yung ma-share at may papakita namin sa inyo. Eto na nga. Sa ibaba lang kami. Hindi natin ma-experience ang lift. Room 232. O, eto. Nasa ibaba lang tayo. Ang binook natin, merong beach view. So, tignan natin kung yun yung mapupunta sa atin. Pero actually, yun naman yung pinakamura. Kaya nga nagtataka ako, ha, beach view? So, let's see. Tignan natin. Iba yung entrance kapag ka sa day pass. Ayun, nakalagay. Day pass entrance.
Hindi sila dadaan yata mismo ng lobby. Dati kasi alalang-alala namin, enjoy na enjoy namin dito eh. So tingnan natin kung same experience pa rin. Kasi di ba, una budget to ha, less than 3,000 pesos. Tapos, ito na yung may experience. May buffet breakfast pa nga. And dati nga, alam ko, kompleto din yung buffet breakfast. Daldala ko ng daldala, lagi na tuloy ako naiiwan. O, eto na! 2, 3, 2. Ayun, taray, may papasok na naman. O, may kapitbahay. O, magro-room tour na kaagad tayo. And ito na nga yung ating room. Ito sa totoo lang ha. Itong hotel, and then itong room natin, medyo makikita nyo siya na ano siya, medyo oldie-oldie na. Pero alam nyo kung bakit gustong-gusto namin siya? Kasi malaki siya. Pakita kagad namin sa inyo. Dito muna tayo sa bathroom and toilet. Ito, may pa-mirror dito. Ayun, makikita nyo kaagad doon na oldie-oldie na kompleto yung kanilang mga toiletries. And then, ito yung kanilang bath area. Tapos, ito yung toilet. Meron namang bidet. Malaki talaga siya. In all fairness sa size niya, nandito yung towels natin. Pasok na tayo. Nandito yung kanilang cabinet, may safety deposit box, meron ditong slippers. Ayan, may hangers. And then, may minibar dito, may free na 2 bottled waters, may coffee and tea, may mini fridge, may initan ng tubig, may phone, may TV. Kompleto din naman. And then, ito na yung pinaka-kama natin. 2 single beds. Ayan. At tapos ito yung hindi namin talaga maintindihan. Kasi, meron din ito last time. So, tanong nyo na lang kung pwede siya. Basta yung kinuha natin, good for 2. And baka nagtataka kayo, bakit ang pinipili namin minsan 2 single beds? Kasi para ipakita namin sa inyo na pwede kayong mamili ng rooms. And then yung mga fini-feature natin, paano hindi naman kayo couple, di ba baka magkailangan kayo? Kaya pinapakita rin namin sa inyo yung magiging setup kapag ka 2 single beds. And, ito talaga yung panalo dyan. Ito yung kanilang veranda. Kaya nasa second floor lang tayo. Last time kasi, nasa mataas na floor kami. Ito yung ating view. In all fairness naman sa view. Yung pinakabuhangin niya, hindi white, brown. Light brown yung pinakabuhangin. Ay, may jet ski. May activities. May mga activities. Tapos, meron kasi sila ritong parang mga rock formation, ek-ek eh. Ayan. Sayang, mas maganda sana siya kung sa taas na yan na lang kaming mag-request na sa taas na floors. So, dead man na. At least mas malapit na tayo sa beach. And ito nga yung ating hotel. Ito yung Canyon Cove. And nandito nga siya sa Nasugbu, Batangas. And guys, nakuha nga pa natin siya today. Ang presyo niya ay 2,900 pesos. Pero nag-check din tayo sa 24, Monday yung araw niya. Ano lang siya guys, 2,600 pesos lang siya. Yes, at of course, binook natin siya sa Agoda using our affiliate link. Maraming salamat po sa mga gumagamit ng ating affiliate link. So, ganun lang siya talaga kamura. Kung gagamitin yung ating affiliate link, kaya kapag ka-hotel, anong gagawin? I-Agoda na yan! Ang maganda doon, meron na kagad ditong daan papuntang beach. Kasi di ba usually yung iba, dadaan ka pa ng lobby. Ito hindi na. Kaya very old naman na siya. May makikita ka rin kailangan na ng maintenance, kailangan din ng repair, ganyan. Pero as a whole, yung experience namin dito, bet namin, nung 2020 ha. So tingnan natin ngayon the whole day. Sasabihin namin sa inyo yung magiging experience namin. Ito na kagad yung beachfront. Nandito lang yung room natin. Maganda sana yung kung nasa itaas tayo. Oldie, pero maganda pa rin naman yung hotel. To be fair naman. Ay, wala na inflatable. Oo, naalala namin, meron dito inflatable nung 2020. Wala na.
Wala. And doon nga pala guys sa 2,900 pesos or 2,600 pesos kapag weekdays, kasama na doon yung buffet breakfast. Ay, ang taray. Meron dito bilihan ng snacks. Hello po. Gusto nyo ng mga shakes. Meron dito. 150, 250, frutas. Ito pa, hello po. Oh, may mga kainan dito sa loob. Pero, you know, syempre, expect nyo na kahit papaano na dito, Maharlika Highway. Dito muna tayo sa pool area. Kasi kanina pinakita ko sa inyo, nandun pa tayo sa taas. Ngayon, ito na. Dito tayo sa baba. Dito yung breakfast, di ba, Bes? Dito yung breakfast eh. Pagkakaalala namin. Ang ganda niya naman. Maganda tayo sa ano niya, no? Ang ganda. Pati yung design, ang ganda. Di ba yung bababa kayo dyan? Why not? Dito, Di ba? And then, ito yung pool area. Bet na bet namin. Ang laki talaga. Tapos, surrounded nga tayo ng nature. Just me, sa less than 3,000, magre-reklamo ka pa ba? Ganda siya. And by this time, ang konti lang ng tao. Ganda, no? May pool bar din. Para hindi bitin, diretso na tayo. Punta kaagad tayo ng beach area. Ganda. And then tamang-tama lang din yung araw. Ayan, ito yung kanilang pool bar. Ito na kagad yung beach. Actually, ang daming foreigners. Last time na pumunta kami rito, wale. Ito na. In all fairness maganda din yung buhangin. We don't know kung ito talaga yung buhangin niya or baka inano na lang, mas, pinaganda. Pero ayan pinong-pino siya. Ayan pinong-pino ang buhangin. Tapos merong area lang na pwedeng mag-swimming. Para sa mababaw lang. Last time, hindi kami rito nag-pool. I mean, nag-pool kami, hindi pala kami nagdagat. Ay, malinaw din. Hindi nga kami rito lumapit that time. Ay, malinaw din. Kasi that time talaga kasi pahingi. Ay, malinaw yung tubig. Ang sarap maligo. In all fairness, yun lang. Ang nawala lang ngayon yung inflatable. Nakakakilig. Nakakita na naman tayo ng mga katimotentic natin. And from Isabela pa sila. Imagine dito tayo sa Batangas. Nagkita-kita, di ba? Hi kay Sir Peewee and Miss Dayan. And of course, guys, happy birthday na rin kay Baby Chantel. Yes, yung happy daughter birthday, nila. baby girl. Happy birthday!
Hindi na namin kailangan pang paulit-ulitin kung gaano kaganda. Pero ngayon mas na-appreciate namin siya kasi ngayon nakikita na ng drone. From up above. Yes. And then talagang grabe, bundok na bundok pa rin talaga yung paligid. Tapos may nakita kami doon na isa pa yatang resort na hindi na namin alam kung ano yung resort na yun. Diba napapalibutan pa siya ng mountains and then napapalibutan pa rin siya ng mga puno. So, ganun kaganda yung paligid niya, in all fairness. And this time, talagang i-enjoy natin to. Magbe-beach kami, mag-swimming tayo sa beach, and then mag-swimming din tayo. Sa Mingming Pool. Sa Mingming Pool. Kasi last time, ito yung hindi namin masyadong ginawa. Kasi nagpahinga lang kami dito. Kasi naalala ko, diba, guys, mabiyahe, before pala kami bumiyahe papunta dito, napagod namin. Yes. Dahil sa pagod, nagdoble kami lang mga stocks, tapos iniisip pa namin yung mga kailangan namin ibilin sa mga may iwan namin sa tindahan. Yes, actually hindi lang dito, ganun yung dating dilemma namin. Nung nagta-travel kami, kailangan 2 to 3 nights lang. Tapos bago kami mag-travel, as in pagod na pagod ka kasi ang dami mong naghahabol ka para doon sa iwan mo. Tapos pagbalik mo, pagod na pagod ka rin naman kasi ang dami mong imo-monitor. Kasi mo lahat-lahat ang naiwan. So kaya before kapag bakasyon, as in bakasyon lang talaga kami, walang activities. So now, God is so good, di ba? Nagagawa na natin to, na-enjoy na natin. Kaya gumagawa rin tayo ng mga ganitong vlogs para doon sa, alam namin na limited lang yung time talaga. Nafe-feel namin kayo. Yung gustong-gusto na magpagpag lang pagod, ng stress. Yes. So kaya tayo gumagawa ng ganitong mga vlogs. Bihis lang muna tayo ng pang-swimming namin na forever naman. Na yun na lagi yung pang-swimming. Uniform namin yun eh. Kapag ka magsuswimming. Pakita pa namin sa inyo. Kasi meron pa nga palang isa pang pool. Grabe, lumulubog ako sa buhangin. Ayan. Meron din dito. Pero dito mas maliit na. Mas maganda talaga yung pool dun sa kabila. Grabe, no? Ang konti ng tao. Tapos ang daming palm trees, oh. Kaya ang ganda niya talaga. Balik na tayo sa room natin. Pero ayun, may makikita kayo. May dato puti, why not? Ano to, silka ba to, bes? Tapos may mga plastic cups, nag-adobo yata. Di baka naman tinangay lang nung ano. Adobo na ligo, gamit ng silka. Tinangay lang siguro ng alon. Oo, last time kasi, nakita namin may naglilinis talaga. Baka naman ano lang, hindi pa masyadong nalilinis. Ayun oh, may mga kalat-kalat siya ng very light. Mga plastics. So basta yun na nga, kapag kami baon, dapat talaga yung mga kalat natin, dalhin natin after nating lumapes. Diba? Para ma-enjoy din ng mga susunod pang generation yung ganda ng Pilipinas. Magmimingming time na tayo. Dito muna tayo sa beach. Nakakuha na rin tayo ng beach towels. And then, may nakalagay kasi doon, beware of jellyfish na naman. Kaya takot na takot talaga ako sa dagat eh. Pero sabi naman daw, kapag tag-ulan daw, wala daw. Ayun, best! O, tignan mo, for us, merong cottage. Siyempre, free, ano na yan free of use na yung cottage. Diba? Kaya sulit na rin. Lalo na pagka natsyempohan yung 2,600 pesos. Para naming ming time na tayo. Yung jellyfish naman ano yan? Tsempo-tsempo. Dito tayo sa marami. Ayan. Kapag ka nag-sunset, oh, ganda. Although makulimlim pa rin yung panahon. Yan, wala tayong microphone. Para mas dinig nyo yung natural na sounds. Ang linaw ng tubig. Ano ba yan, bes? Gumaganya ka kagad. Nasusyokot na tuloy kagad ako. Ano ba? Ha? Ano ba yan? Ayoko. Kalo kasi. So dito na lang tayo. Dito tayo. Dito tayo sa marami. Hindi yun, ang lalim ka agad eh. Dito na tayo sa baybayin. Dito na tayo sa malapit-lapit. Para makatakbo agad tayo. Pag may jellyfish. Shock mo ka agad. Ang hiling-hiling natin magdagat. Parang takot tayo sa jellyfish. Ikot natin. Ang ganda. Dahan-dahan. Baka mahilo daw sila. Ito mga to, hinilo pa kami. Ganda, no?
Grabe. Kung ang pag-uusapan, yung pinaka-location nito, yung pinaka-view nitong ating resort. Ating resort, kala mo tayo may-ari. Ang ganda niya talaga. In all fairness naman. Woo! Wala pang 20 minutes. Lipat na kagad tayo dito sa Mingming Pool. Shokot daw sa sa jellyfish. At hello po, good afternoon. At least dito, mas safe na tayo. Ay, may nakapwesto. Tara, hanap tayo. Dati may acoustic dito, nagtanong kami na, wala. Yung pa naman yung na-enjoy namin, nagsishake kami. Shake talaga. Hindi talaga alak eh. No? Tapos may kumakanta. Ngayon, wala. Halika mag-shower muna ulit tayo dito. Mas dumami na yung nagsiswimming. Pero, ang dami pa rin bakante. At ang maganda nga pala rito, 5 feet. So kahit pa paano, medyo malalim-lalim. Ayan. Dito na lang tayo. Para mas safe. Walang jellyfish. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot. Makapagmingming tayo ng maayos. Ano maganda dito? 5 feet, no? Medyo 5 feet, malalim-lalim. Woo! It's 6:20. Habang hinihintay natin yung fire dance. Yung fire dance is 7 o'clock. 7 o'clock. And then, meron nga daw barbecuehan. Tignan natin. Bago yun, pakita muna namin sa inyo yung labas. As in, lalabas tayo. Tignan natin kung meron dong tindahan. Para lang just in case lang magkaroon kayo ng idea. Kami lang naman tong matipid ha. Kasi syempre, kapag dito tayo bumili ng water, kahit water man lang, mas mahal for sure. So, tignan natin doon sa labas. Baka meron dong tindahan. Or, ang maganda doon, magbaon na siguro from bayan. Lalo na kung meron naman kayo sasakyan. Pakiramdam namin, mahigpit lang sila sa mga nagdi-day pass or nagdi-day tour. At dahil gusto nating magtipid, akyat tayo ng bundok. Di ba nakita nyo kanina? Paakyat baba yung dinaanan ng tricycle. So carry lang para makapaglakad-lakad kami. And then ganun din naman ang gagawin natin pag check out natin. Wala naman kasi rito pumapasok na tricycle unless meron silang hatid na guest. Kapag wala, as in doon talaga tayo sasakay. Kaya na-experience na rin namin siya before. Ito yung parking. Ang layo kasi nito hindi namin carry yung mga 3 hours na na motor ride. Hanggang 2 hours lang kami. Pagka 2 hours lang, kayang-kaya. Kaya sumasakit yung balak natin. Oo. And then grabe yung bilad mo talaga nun sa araw. Ayan, paakyat na tayo ng bundok, guys. Tignan natin kung meron dong mga tindahan. Hingal is real. Tipid pa more. Ay, kami yung nag-staycation na wala kami ibang ginawa kundi lumabas ng lumabas. No? Siyempre gusto rin namin sa inyo ipakita kung ano yung mga nasa paligid kahit papaano para magka-idea kayo. Hingal ako doon Hingal ako. Nasa guardhouse na tayo. Grabe. Sabi ni Enzo, ang sakit daw sa binti. Which is true. Ngayon naman, pababa naman. Pababa naman tayo. Ayun o. Grabe. Kahingal. Oh, alam nyo na, huwag nyo kaming gagayahin. Gusto lang namin sa inyo ipakita. And safe naman dito. Maglakad-lakad. Dito sa baba, meron ng mga tricycle na nakaparada. Ayan, nasa labas na tayo. So, next natin nga hanapin kung may tindahan. Ay, may tindahan dito pero nagsasara. Harap na harap lang sana, paglabas na paglabas lang. Pero ito pa, meron pa ditong tindahan. Grabe, ang dilim, no? So, kung gusto niyo pumunta dun sa pinakabayan, sa Nasugbu, magta-tricycle talaga kayo. Pero feeling ko, merong hindi special. Pakiramdam ko lang, may mga dumadaan na tricycle na hindi special. Ayan, ito tindahan. Bili lang tayo ng water.
Bottled water na 1 liter dito sa labas ay 25 pesos. Yes. Ngayon naman, tingnan natin kung magkano yung bottled water na 1 liter sa loob. Yes. Kung ano ba yung hirap na gagawa natin. Yung pala sa loob, 30 pesos sila. Bumili tayo dalawang 1 liter kasi walang 1.5. Oo. Gusto lang din talaga namin ipakita sa inyo, guys, kung ano yung nangyayari sa kung ano yung meron sa labas. Oo. Yun, hindi naman dahil sa nagtitipid kami. Charot! And we are back and we are safe. Naipasok din natin yung water. Hindi naman bawal. Tinignan pa nga ng guard eh. Baka siguro yung mga soft drinks. Ah, ito na. Meron nga mga magpa-fire dance. Yay! And then, dito, nakalatag yung barbecue. Last 2020. Tignan natin kung ganun pa din. Pero wala pa, oh. Ang aga daw namin, excited. Sana may barbecue night pa din. Meron? Ay, ito na pala. O, ito na yung barbecue. Siguro order na tayo. Para mamaya, manonood na lang tayo ng fire dance. Diba? Tara, saan tayo? O, dito na lang tayo. Ay, may water naman pala silang provided. Ayan, o. O, ito na yung ano, barbecuehan. Good evening po. Ayan, di ba? Pili lang tayo dito. Hello po. Ito, hot dogs. Tapos, chicken. Ay, liempo. May liempo ba? Wali. Ah, yung liempo. Tapos mga isda. Ito yung mga presyuhan. Yung liempo, 164 per 100 grams. So, yung isang plastic daw, ilang grams yung isang plastic? Na ano, minimum 2 to 3. Minimum 2 to 3. So, magiging nung tinimbang 500 plus. Ito pa. Tapos yung hotdog, 105. 105 po, bale, 2 peraso. 2 peraso. Ayan yung mga presyuhan. Para lang just in case hindi kayo ma-shock. Kasi kami na-shock. Charot! Shock na shock eh, no? Meron daw buffet. I-check daw natin, tignan daw natin. Magkano? 600? 600 something lang per 600 per head. But pwede na may check yung O, pagkain. pwede daw i-check. O, tara, check natin. Kasi, at least ito, eat all you can na. Imagine nyo, isang ulam doon, 500 pesos. Ito yung rice. Tapos, ano ito? Spicy tuna pasta. Pasta. Spicy tuna. And then, meron dito gulay. Pork delight. Pero sa'yo, ano yan eh? Hindi Sitaw. sitaw. Meron ditong chicken fillet. And then, Chicken barbecue. chicken barbecue. And then, ito naman, pork chop. Grilled pork chop. With orange glaze. And then, may mga pa-fruits dito. May kaunting pasalad. Ito na yung pagkain natin. Actually, maganda rito. Kahit paano, kompleto. May gulay, may pork, may chicken, tapos meron ding isda. Tapos ayan, may fruits pa. May soup pa. Diba? Kaya sa totoo lang, mas sulit na dito. Meron nga lang siyang 10% na service charge. So guys, yung binayaran natin dito ay 1,300 pesos kasama na yung service charge sa 10%. Kumbaga, Yes. mga 650 pesos per head. Yes, ayan. So, totoo lang. Alam nyo, ito na nga, dumami bigla yung tao rito. Kasi, hindi kasi ito ina-announce na meron dito. Meron na nagtatanong dun sa labas, halimbawa na, ay, walang soup. Dito kasi may soup pa. Ayun, doon na lang sasabi, ay, meron po kaming buffet. Tapos, ito yung kinukwento mo kanila. Yung nagulat, may nagpaluto. Tapos, No, may paluto dun. 3 liempo, 2 chicken. Nagulat siya. Nagulat siya kasi 3,500. Alam mo ba ginawa nung kahira dun? Ma'am, ano po, sure na po ito. Lulutuin na po natin to. Babayaran po muna. No cancel order po. Kahit ako nagulat, magkano yun? oo, kasi di ba minsan nakakaya magtanong ng price. Tapos may price doon, minsan hindi mo na rin mapapansin na per gram pala siya. So yun lang, para lang just in case hindi na kayo mabibila. Kasi baka mamaya, di ba, lalo na pagkagutom, di ba turo lang tayo ng turo. Tapos pag ipapaluto nyo, 4,000.
Tapos kapag ka nahiya ka na, wala na, hindi mo na yan. Tingnan nyo yun, bigla mo dumami dito. Yun nga lang, yung pinaka-fire dance hindi dito, nandun sa labas. Kaya rin, maganda naman dito, aircon. May mga advantage at disadvantage. Saka pwede naman doon lumabas, ano? Oo, Pag mamaya. during fire dance. Yun. So ito kasi, hindi kayo magtitipid ng pagkain. Unlike doon, imagine niyo isang liempo yung habang ganun, 500 something. Masyadong kami magtitipid doon. So ayan, lapis na tayo. Next batch na tayo. May spaghetti, may pasta dito. And then ayun na nga, meron dito salad-saladan. And actually, ang nilalantakan ko guys, yung pinya. Ito, wala dito sa labas, if ever. Kasi barbecue lang doon. And then meron ding pineapple juice. Tapos may water din. So hindi pa natin nagagamit yung water natin. Gabi biglang dumami yung tao. This is it. It's 7:20. Ito na magsisimula na. Manonood na tayo ng fire dance. So alam nyo na. Para hindi magalit si YouTube. At marinig nyo pa rin yung kanta kahit papano. Chop-chopin na lang natin. Para hindi tayo makapiright. Ito na. Grabe! Fabulous! Grabe, no? Sa lahat-lahat ng fire dance na napanood natin, ito talaga yung pinakamaganda. Yes, pasensya na hindi namin sa inyo kasi mapakita na merong tugtog. Kung may tugtog, mas lalo nyo siyang mafe-feel. Kasi yung ano, di ba, yung move nila, sinasabay nila sa tugtog, Yes. magbabagal yung tugtog, bumabagal din yung galaw ng apoy, grabe. At saka ano kasi talaga siya, yung tugtog may something talaga siya. Yung tugtog kasi dyan, yung gento, tapos yung ano yung piliin mo ang Pilipinas. So sobra siyang nakakaano, meron siyang may something sa May kurot. parang kurot, ganun. Tapos ang galing-galing nila. And then, sa totoo lang ha, ito yung kauna-unahan na may nagpe-perform na natiri-eyed talaga ako. Promise. Diyos ko, akala ko na sa Pilipinas Got Talent ako. Pipindutin ko na sana yung Golden Buzzer. Grabe. Ito talaga mapapabilib ka. Ang gagaling talaga ng mga Pinoy. Lagi namin ito sinasabi, ang gagaling ng Pinoy, ang sisipag ng Pinoy. Ay! Creative. Napaka-creative ng Pinoy. Kaya sana talaga, no, deserve ng mga Pinoy ng magandang buhay talaga. Kasi grabe talaga. So yeah, grabe tong gabing to. As in, ang fabulous lang talaga. And yung pagkain, punta tayo sa pagkain, sulit yung pagkain. Sulit yung pagkain Yeah, na binayaran natin. Yes, kung titignan nyo, medyo mahal siya. Pero ang totoo, ang sarap. Lalo na yung ano no, yung pork steak, yung parang Yes, ang ng sarap. pork steak. Dumating sa point na ginawa ko na siyang samgyup. Oh! Binabalot ko na siya dun sa ano. Sa lettuce. Sa lettuce. Tapos yun, ngayon nangati pa yung dila ko kasi grabe. Grabe yung pinya. Nasobra sa pinya. Oo, so kung wala talaga kayong choice, halimbawa dito talaga kayo kakain. Kami, mas i-recommend namin yung mag-buffet. Dinner na Yung dinner na buffet. Last time kasi, hindi namin alam na meron. So Hindi pa nag-barbecue last kami. yata, wala Wala yata. pa. Oh, so yan. Grabe tong gabing to. Fabulous talaga. So alam nyo na to. Pag nagkita-kita tayo bukas, ano? Sa kapagkain ulit. Yung breakfast naman na ipapakita namin sa inyo. Apakaganda nitong gabing to. Kita-kits tayo bukas.
Good morning, everyone! May buntag, guys. It's 8:15 a.m. Again, medyo nagpapalit tayo ng breakfast para nga maipakita namin sa inyo Kung nagre-refill ba? kung kailangan yung gumising ng 6 o'clock Kung kailangan gumising ng maaga. para makapag-breakfast ng Ng maayos. kompleto. Yes! Tatrapan na tayo sa restaurant para pakita lang namin sa inyo by this time kung gaano karami yung tao. Today is November 15. Ang ganda ng panahon. Hindi maaraw, pero hindi naman umuulan. Tingnan naman yung langit, oh. Ganda ng kulay. Ito yung perfect for swimming. Tara, kain muna tayo. Tapos tatambay pa kami dyan bago mag-check out. Ang saya ng paligid, oh. Actually, nagpupunta kasi talaga rito pamilya. Kung meron mang couple, kaunti lang. Kasi pang buong family siya. And also, barkada. Or baka by this time siguro, nandito na yung mga magdi-day tour. Yung day pass. Kaya marami na rin tao. O, ganitong oras, ay walang pila na. Kanina daw kasi lumabas sa Enzo, mga 7. May pila. Good morning, Good morning po. Madami-dami yung tao ngayon. Madami na rin tao. Ito yung egg station. Grabe, ang daming pila. Noong 2019, hindi namin na-experience to. Tapos pakita namin sa inyo yung food. Meron ditong rice, pansit, nakalagay boneless bangus. Fried boneless bangus. Pero iba na. Siguro naubos na. Pinalitan na ng tuna. Century tuna. And then meron ditong pork adobo plus corned beef. And then ganito rin yung nasa buffet kagabi. Yun din yung fruits nila. Plus, meron sila ditong bread. Hello po. And coffee. So, ito na yung ating breakfast for today. Hindi ko na kasi maalala kung ganito rin breakfast last time. Pero yan, nakita nyo naman, meron naman dong boneless bangus. Siguro nga naubos lang. Naging tuna. Naging century ito. But anyways, okay naman ito. Nakakabusog naman siya. Marami ka pa rin. Hindi naman marami. I mean, may pagpipilian ka pa rin. And talagang mabubusog ka. Tapos, buffet nga to. Pwede ka magpabalik-balik. Then, meron din siyang drinks. Yung drinks pa rin natin kagabi, pineapple. And then yun, kape-kape. Pwede din. So, carry na to sa presyo. 2,900 lang namin siya nakuha per night. Carry na tong breakfast natin. Today is Saturday. Kaya maraming sigurong tao. Sa pool area. Wala pang 9 a.m. Ganyan ang karami. Tignan natin dito sa beachfront. Ang dami rin. Biglang sumaya yung vibe Ang daming tao. Actually, kahit sa breakfast, baka yung iba hindi lang lumalabas. Sa breakfast, nagulat kami, ang daming tao. Kahapon, wala naman masyado. Naku! Lumalakas ang hangin. Pero ang ganda ng sky, ha? Blue skies. And then yun nga ang nakakatuwa, may mga foreigners. Mga foreigners nakasalampak lang. Na-enjoy na nila. Dito na ulit tayo sa dagat. Dito na kami tatambay. So guys, yung naging expenses natin kahapon, nilagay na lang namin siya dito. From transportation, then yung hotel, per pax na yan, pati naging food natin kagabi. Yes. And then, kami lang to ha, feeling ko dapat dito mga 2 nights. Kasi, for example, kami,
ang naging total na biyahe namin from Navotas, mga 6 hours. Imagine niyo kung overnight lang, parang pinagod nyo lang yung sarili nyo. Lalo naman kung may sasakyan na kayo, napaka-convenient. Talagang kailangan talaga 2 nights para talagang manamnam mo siya. And then, let's talk about, pag-usapan natin tong buong resort. Apakaganda naman ng buong resort, lalo na yung pinaka-view, surrounded by nature, ganyan. Pero, to be honest lang din, para lang din alam nyo, kasi baka mami sabihin, ba't hindi sinabi nila gawin na ganito? Ba't hindi sinabi na Enzo na ganyan? So, ito yung resort na ang dami nang kailangan maintenance. Renovate, may mga sira na kahit papano. Yung room natin, may bukas na parang isang bintana doon. Yung parang isang stick ng bintana. Oo. Tapos, yung doon sa toilet natin, feeling mo, any moment, babagsak. Ganyan. So, medyo may ganun siya. And then, luma na talaga yung dating niya. But, yung complete experience talaga, masaya talaga siya. Ma-enjoy talaga siya ng buong family. Makakapag-relax ka talaga dito. Yes. And then, mura yung pinaka-hotel, pero mahal yung mga pagkain. So, yun naman yun. So, yung hotel, yun yung una nating magiging gastos if ever. Affordable na affordable siya. Yung next naman natin pag-iipunan, yun na yung mga pagkain. Food. Yes, lalo na kung marami kayo. Kasi may nakita kami rito, 10 sila, buong pamilya talaga sila, grupo-grupo talaga. Tapos yung sa internet naman guys, sa wifi, ano siya nagpawala-wala. Pero pag nagkaroon naman, malakas. Pag nawala, wala na talaga. Tapos yung data, Smart and Globe, mahina talaga siya dun sa loob ng room. Pero pag once nandito ka naman sa labas, okay naman siya. Then pagdating naman sa beach guys, hanggang 6 PM lang siya. Tapos yung pool naman hanggang 10 PM. Yes, kaya kahit gabi na, pwede pa kayo mag-swimming. Habang may nagpa-fire dance, pwede kayo mag-swimming. Nakikita namin kagabi, as in, naliligo pa rin sila. Hanggang 10 PM nga. Gusto po muna naming mag-hello kay Miss MJ na nakasalubong natin dito from Melbourne. And ka-Team Authentic din daw natin siya. Enjoy po kayo rito sa bakasyon nyo sa Pinas. And kayo namang mga nanonood dyan, sana po na-enjoy nyo itong ating video and magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel vlogs. Bye everyone! Mwah!